meron pong dalawang parallel efforts to impeach the two top elected officials in our country. That's President Marcos and Vice President Sara Duterte. Okay, huwag kayong mag-walkout, Congressman. Nag-walkout kasi si Congressman doon sa isang pagdinig eh. Okay, nga pala, no, doon sa mga hindi familiar, bakit kayo nag-walkout doon sa Well, alam Justice mo, Committee hearing? hindi naman po drama yun. Totoo po yun. Kasi unang-una, yung pong impeachment complaint na in-endorse ni Congressman Nisay ay hindi naman po talaga na ipaliwanag sa atin yung tinatawag nating sufficiency in form. That's the reason why I object. I objected. Ako lang po nag-object niyan, ha? Wala nang iba. Oho. Sapagkat hindi naman na ipaliwanag ni Congressman Nisay. Pinapaliwanag niya yung sufficiency in substance. Hindi namin kailangan yun because that At would be that the point. next topic. Ang pinag-uusapan, yung sufficiency in form. Kaya nga ako ay nag-object. Sinabi ko sa Madam Chair namin na it is not fully explained to us. Pangalawa, yung objection ko is yung kasi nilagay doon yung kinwestiyon ni Congressman Rufus na hindi po hindi notarized yung mga pirma ng mga 32 na mga complainants ng Masa et al, no? At nakalagay din doon yung kanilang mga sinubmit na dokumento tulad ng senior citizens card, tulad ng national ID card. Pero sabi ko, napatunayan ba natin na lahat ng mga ito taxpayers? Sapagkat wala naman silang sinubmit dokumento that they have actually paid their taxes. Isa yon, no? Ngayon, pangalawa, yung sinabi po ni Congressman Rufus na ito ay walang saysay sapagkat hindi po ito nag-take ng oath. Pangatlo, yung sinabi ni Congressman Chua na dapat may verification po yan. Walang verification. Kaya nag-object ako uli at 8 ang kumampi sa akin sa objection na yan. Ngayon, dahil lang sa nakita ko na wala namang saysay ang pag-uusapan dyan, no? Sabi ko, it's an exercise of futility in a waste of the people's money, so I stood up and walked out. Yun ang dahilan. Okay. Kaso nung nag-walkout kayo, patapos na rin yung pagdinig eh. Oo, pagtapos na yung pandinig, hindi ko Naunahan nyo akalain, lang. tatapusin na pala. Oo. Okay, pero yun nga, kahit the Justice Committee found the impeachment complaints against the President sufficient in form, eventually, ang naging finding naman ng Justice Committee, insufficient in substance. So, I understand, meron pang slim chance na ma-overturn ito in plenary. Pero kayo, anong basa ninyo? Given the vote dito sa Justice Committee, ano pa bang pag-asang ma-overturn yung decision na yan pagdating sa plenaryo? That is what I said. Kaya sabi ko, it's a waste of the people's money. Mas marami tayong gagawin ng mga bills na makakatulong po sa ating ekonomiya, makakatulong sa ating mga kabataan, sa ating mga mahihirap. Pero itong impeachment na ito, kita nyo, hindi rin pala sufficient in substance. Anong ginawa po ng committee? Doon lang sa committee, dead na yan patay na Okay, dadalhin ngayon yan sa plenary, maybe on Monday or Tuesday. Pagbubutuhan yan, it only takes 1/3 na yan ma-approve para yan madala yung impeachment sa Senado. Pero naniniwala po ako na walang 1/3 ang kakampi yan sapagkat nakita ko naman na halos lahat na, for example, ng mga charges at ng complaint on the president is speculative. Maaaring allegation yan, pero speculative at hearsay. Wala po talagang authenticated records, walang personal knowledge, wala po talagang tinatawag nating hard evidence. Wala silang maipakita Ang isa ko pong basa rito, Congressman, kasi isa po rin sa mga aligasyon laban sa presidente, kaya gusto siyang ma-impeach, ay yung pag-institutionalize daw nitong BBM parametric formula, hindi po ba? Yung sistema ng allocables. Ang inisip ko naman, okay, that remains an allegation, pero kung kayo yung nakaupo dyan sa House of Representatives, pag kinatigan nyo at pinayagan nyo,
na umusad yung impeachment complaint using that as one of the bases. Hindi ba parang indictment din yun sa sarili nyong kabahayan sa House of Representatives? Parang admission yun indirectly na oo nga, no, institutionalize yung corruption by the president tapos kami kasama. Hindi po ba? Yun ang Actually, isang awkward situation eh. ang BBM parametric formula, hindi ko nga narinig yan, no? Wala narinig yan eh. Is the DPW. baby of the former Secretary Bonoan. Opo. Hindi naman yan institutionalized ng Pangulo. Yan ay kinuha lamang as a policy situation ng DPWH. Of course, hindi tinanggihan ng Pangulo yan. But still, wala silang makikitang corruption dyan. Oo. Siguro maaari yung BBM parametric formula, for example, na lahat ng mga hihilingin ng mga congressman sa mga senador, dadaan mo na ng Malacanang yan, i-upload ng Malacanang yan. O maaaring siguro hindi ako agreeable dyan sapagkat siguro kami kinakailangan na ito'y hiniling ng aming constituent. Yet, wala silang makikitang hard evidence tungkol sa BBM parametric formula except that it is only a policy situation and a policy condition. Yun nga po. Ang point ko yan, the argument can be made na hindi siya impeachable offense or hindi siya good enough basis to impeach the president. Pero on the other hand, parang ano yan doomed from the very beginning, the fact that that was used as one of the bases. Kasi nga, pag in-impeach yung presidente using that, edi parang inaamin ng mga congressmen, oo nga, may mali rito sa sistema na ito at kasabot kami. Hindi po ba? In a way, siguro, maaari din masabi yan. Pero the thing is this, sabi ko, bakit di na lang pumunta ang mga complainant sa Supreme Court? Di ba? Rather than try to impeach the president, na wala naman sa amin, wala naman talagang hard evidence and authenticated records on that. Why not the Supreme Court? You see? Why kinakailangang i-impeach pa ang Pangulo? Na hindi naman siya ang author ng mga bagay na yan. May mga espekulasyon na yung unang impeachment complaint against si President daw ay for lack of a better term, no? Parang pakawala. Kumbaga may basbas daw siguro ng Malacanang dahil mahina. Do you buy that? No, I don't think so. Pangit namang isipin na itong complainant ng unang impeachment ano ng Malacanang yan, no? Ako I will not agree with that, no. Palagay ko sapagkat yung kanilang insufficiency in substance ang talagang focus doon yung drug addiction ng Pangulo Oh. Tsaka yung Sinagot kidnapping naman daw. yan ni Congresswoman De Lima na you cannot impeach the president just because he is supposed to be a drug addict. You see? At ang isa sa mga nag-claim na addict siya yung kanyang kapatid. Well, we cannot use that as a hard evidence. Yes, The fact that Aimee has always been against the president for political reason. Hindi, I agree. Yung akusasyon na yung basura yun At saka yung kinidnap daw si President Duterte. Sa akin, mahirap paniwala ang kinidnap Can you imagine the president is being accused of kidnapping the former president? Samantalang nag-act lang ang Pangulo because there is a warrant of arrest given by the ICC. Yeah. Kahit na, for example, hindi na tayo member dyan because the former president, inunahan ni kagad yung mga bagay na yan para hindi siya mapatawag, no? Yet, kasama tayo ron We are a member of we are a statute member of the ICC. So how can you prevent that from happening? Okay. Sige. So tingin niya wala nang wala nang kahinatnan nitong impeachment complaints against the president after the ruling or the finding by the Justice Committee that they were insufficient informed. Hindi na ma-overturn yan in plenary. Wala na, Christian. I believe that it is considered dead even in the plenary.